Well, how can a young person today in this filled atmosphere in which we live have victory over this sin? It's called sin, continual sin. It wasn't just a sin at the marriage altar, because John the Baptist is rebuking it still. Herod being married to Herodias while Philip was still alive meant that they were in a state of adultery and living in sin, and that their marriage was not recognized by God. Paano pinabago ng sex ang mga tao? Ating ikonsidera kung paano ang fornication o ang pagkikipagtalik ng hindi pa kasal at ang adultery, ang pagkikipagtalik sa ibang tao na hindi mo asawa, ay kung paano ito nagbabago ng kaisipan ng tao. Number 1, it beclouds people's judgment. Bihira nating mapakinggan ang isang sermon na ang pagkikipagtalik o sex ay nagbibigay ito ng pagharang sa ating judgment. Ang ating utak kasi mga kaibigan ay dito nagaganap ang ating judgment, ang ating pag-iisip, ang ating pagdidesisyon kung ano ang tama at mali. Kaya lang ang nangyayari kasi dito, dahil sa pita ng laman, nagsiswitch off ang ating judgment at pinapairal ang saya na nararamdaman na kahit na ito ay sisira ng iyong buhay, ay hindi mo ito iniisip. Ganito katindi ang pagbago sa isipan ng tao. Alam nyo kasi mga kaibigan, merong tinatawag na pineal gland na ito ang parte ng ating utak na kung saan sentro ito ng mga desire na ating nararamdaman, at kabilang na dito ang pakikipagtalik o sex, na kapag ito ay na-switch on at na-trigger ito, mawawala ang ating judgment. Hindi na natin iisipin kung ito ba ay mabuti o hindi. Basta tayo ay masaya, basta tayo ay naliligayahan. Marami na akong na-encounter sa buhay, sa ministry mga kaibigan, patungkol sa mga pamilya, mga magulang, mga kamag-anak na nagbibigay ng payo sa kanilang mga kabataan na huwag silang makikipagrelasyon sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga tao na patapon ang buhay. Ngunit dahil sa kanilang intense na passion sa taong ito, ay nawawala ang kanilang judgment. Pinapairal nila ang pita ng kanilang laman. Nagsiswitch off ang kanilang logical thinking. At dito nababago ang kaisipan ng isang kabataan. Lalong-lalo na nababago ang kanilang ideals sa pagpili ng tamang tao para sa kanila. Kaya ako'y naniniwala na ang sex mga kaibigan ay hindi lamang pisikal, kundi ito rin ay pisikal at espiritual, dahil inaagaw ni Satanas ang ating pagkatao. Basta tayo ay masaya, basta tayo ay nakakaramdam ng kasarapan, ay ito ay mabuti. Ngunit ito ay sumasalungat sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Regalo kasi ng ating Panginoon ang ganitong pakiramdam sa mag-asawa lamang. Ngunit hindi ito pinapahintulutan ng ating Panginoon na gawin sa hindi natin asawa. At napapansin ko rin sa mga magkasintahan na kahit na ang nakapaligid sa kanila ay sinasabihan sila na hindi sila compatible, ngunit dahil sa mapusok na laman, tila baga ang buong mundo ay umiikot na lang sa kanilang dalawa, at nawawala na rin ang pagkilala nila sa sagradong gawain ng pagkikipagtalik na ang author ay ang ating Panginoong Diyos. Dito nagkakaroon ng pagkasira ng mga pamilya. Marami ang nagiging single mom, marami ang nagiging single dad, marami ang mga broken relationships dahil sa salitang sex. Ang pagpili sa lifetime partner ay ang pangalawang greatest decision sa iyong buhay. Siyempre una dito ang ating desisyon na magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Hindi ito isang biro mga kaibigan. Huwag nating pakinggan ang sinasabi ng mga tao na kailangan mo munang tikman bago mo ito bilhin. Ang katawan natin ay sagrado sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan
na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, sagrado, at hindi ito basta-basta ginagamit sa mga immoral na mga bagay. Kaya naman ating purihin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ito ang 3 prinsipyo ng Biblia patungkol sa pakikipagtalik. Number 1, harapin natin ang ating sexualidad na tayo ay marupok na kayang-kayang itong baguhin ng pita ng laman. Sa unang Korinto, binabanggit ni Apostol Pablo nang walang paligoy-ligoy na tayong mga tao ay marupok, na tayong mga tao ay lapitin ng tukso at walang exempted sa mga ito. Kaya naman binabanggit ni Apostol Pablo na pakaingatan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan na ito ay lumala at magkaroon ng hinanakit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na magkawatak-watak ang mga pamilya. Tayo ay pamilya ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na tayo ay magkaroon ng ganap na kaligayahan at ang kailangan natin gawin ay layuan ang tukso, lalong-lalo na sa tukso ng sexualidad. Number 2 principle, lagi nating isaalang-alang ang mga binabanggit sa banal na kasulatan upang tayo ay mapalayo sa tukso. Unang Korinto 6 verse 12 to 14. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko ring sabihin, maari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan, ang ating katawan ay hindi para sa pagkikiapid. Ang ating katawan ay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Galatians 5 verse 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakma lang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuloy ninyong sirain ang isa't isa. Kaibigan, tayo ay malaya sa lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang batid ng ating Panginoon, tayo ay maglingkod sa ating kapwa at huwag nating sisirain ang ating kapwa. Ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Dahil kung hindi, matutuluyan tayong masisira, hindi lamang ang ating kapwa, kundi maging tayo. Number 3 principle, ang sexual sin ay maninira. Iwasan natin ito at layuan. Unang Korinto 6 verse 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasalaban ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaibigan, hindi lamang tayo nagkakasala sa ating Panginoong Diyos, kundi tayo ay nagkakasala sa ating sariling katawan. Kaya naman napaka-direct to the point ng binabanggit ni Apostol Pablo patungkol sa pakikiapid. Layuan natin ito na katulad ni Jose, dahil ito ay sisira sa ating pagkatao, lalong higit sa ating spiritual life, ang ating pakipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, sapagkat binabanggit sa banal na kasulatan sa unang 1-2 verse 16, ang mga bagay na ito ay sumundo, ang nais ng ating mga mata at ang kayabangan sa kung anong meron tayo ay hindi galing sa ating Panginoong Diyos, kundi galing sa mundo. Kaya naman sa konklusyon mga kaibigan, Hebrews 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang makadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon at nais niyang ipabatid sa atin ang tunay na kaligayahan. Kung ating mang nagagawa ang mga bagay na ito, ang pakikiapid at pangangalunya, nais ng ating Panginoon na itigil natin ito. Tumakbo tayo palayo sa tukso
at hilingin natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon na tayo'y marupok at tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Diyos at ilalayo niya tayo sa kapahamakan, lalong higit sa kasalanan ng sexualidad. 1 Thessalonians 4 verse 3-5. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pagkikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Kaibigan, lumayo tayo sa anumang klase ng kahalayan at tayo maging marangal hindi lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos kundi sa ating mga asawa at sa mga wala pang mga asawa. Hilingin natin na i-preserve ng ating Panginoon ang kabanalan ng ating katawan hanggang sa tayo ay magkaroon din ng lifetime partner at hindi tayo mag-aasawa dahil sa pitan ng laman, kundi gagawin natin ito bilang isang sagradong bagay na regalo ng ating Panginoong Diyos na may pagrespeto at paggalang sa ating mga asawa. Ngunit nakapaloob dito ang tukso ng paningin na binabanggit ng banal na kasulatan na pag tayo ay tumingin sa isang taong may pagnanasa ay tayo ay nagkasala na ng pagkikiapid. Tayo ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon na iwasan at takbuhan ang tukso. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ako ay may katangiang marupok at mabilis na matukso. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ako'y papaguhin ninyo at bibigyan ng kalakasan na takbuhan ang mga tukso ng buhay dahil nais ko po na magpasakop sa inyo at hilingin na ang iyong biyaya ang siyang mapasa akin. Pakalinisin ang aking pagkatao at tulungan na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan. Salamat, Panginoon, at patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.